Kilala mo ba si Eric Ritzens? Ooh, Paano mo siya nakilala? nilinis ko ang bahay niya. Si Carmen Lauber ang nagsabi sa mga hurado na bumili siya ng droga para kay Corey Ritzens sa utos nito ilang linggo bago namatay si Eric Ritzens. Hiningi ba niya sa'yo ang Michael Jackson na gamit noon? Ooh. Ngayon, si Lauber ang pangunahing saksi ng estado laban kay Corey Ritzens sa kasong pagpatay. Titingnan ko ang 17 revelasyon mula sa testimonya ni Lauber. Ako si Andy Ellet Levy at ito ang Crime Fix. Mahalagang updated tayo sa balita, pero dahil sa media bias, mahirap na malaman ang totoo. Kaya ipinapakilala ko ang sponsor namin, Straight Arrow News. Ang Straight Arrow News ay isang personalized na news platform na nagbibigay ng factual na balita para magbigay kaalaman at magpatibay ng tiwala. Ang kanilang media mist tool ay nagpapakita sa mga mambabasa ng mga headline na hindi nakikita sa mga mainstream na outlet na nagbibigay ng kapakipakinabang na komentaryo na tumatagos sa mga sensational na balita. Ang site at app nila ay ipinapakita ang media landscape para pagsamahin ang mga source base sa political leaning para sa buong transparency. Kung gusto mo ng mas magandang paraan ng balita, bisitahin ang san.com/crimefix o i-click ang link sa description ko. Straight Arrow News, walang drama, totoong impormasyon lang. Maligayang pagbabalik sa mapagkakatiwalaang pamamahayag. Nililightis si Corey Ritzens sa pagpatay sa asawa niyang si Eric. Ang pangunahing saksi ng estado laban kay Corey ay si Carmen Lauber, dati niyang kasambahay, na nagsabing 3 beses siyang bumili ng droga para kay Corey bago namatay si Eric noong Marso 2022. Sinasabi ng mga abogado ni Corey na siya ay inosente at hindi niya pinatay si Eric sa pamamagitan ng paglalason ng kanyang Moscow Mule gamit ang fentanyl. Tumalad si Corey sa 911 noong madaling araw ng Marso 4, 2022 at sinabi sa mga EMT na uminom sila ni Eric at kumain ito ng THC gummy bago sila matulog. Nandito ako. Masyadong technical tungkol sa... Dami bago siya matulog. Pero parang hindi naman niya ginawa. Okay, gummy as in like a THC. Ngayon, may problema doon. Nagpatotoo ang medical examiner na si Eric Ritzens ay walang THC sa kanyang sistema nang lumabas ang resulta ng toxicology. Sinabi niya na lumabas sa resulta na may fentanyl at alak siya sa katawan, kaya may isang tanong na natitira. Itinuro ng taga-usig na si Corey Ritzens ay kumuha ng fentanyl para lasunin si Eric at makuha ang milyon-milyon niya. Dito pumapasok si Carmen Lauber. Dati siyang tagalinis ni na Corey at Eric at hindi lang basta tagalinis, kundi isang babaeng may mahabang kasaysayan sa droga. Ano ang hanap buhay mo? Isa akong direct support intake na nagtatrabaho kasama ang mga may kapansanan at hamon sa pag-iisip. May history ka ba ng paggamit ng droga? Ooh. Kailan nagsimula iyon? Grade 6 pa lang, naninigarilyo na ako ng marijuana at nag-iba-iba pa hanggang junior high at high school. Paano ito nag-iba-iba? Sa cocaine, marijuana, mushrooms, LSD, acid, at pag-inom ng alak nung junior high at high school. Tumagal ba ito hanggang tumanda? Ooh. Gaano katagal? Sa halos buong adulthood ko. Nakabenta ka na ba ng droga? Ooh. May kasaysayan ka ba ng krimen na may kaugnayan sa droga? Ooh. Kasama ba dito ang possession ng droga? Ooh. Kabilang ba rito ang pamamahagi ng droga? Ooh. Meron ka bang hatol sa mabigat na krimen dahil sa pamamahagi ng droga? Ooh. Ikaw ba ay kasalukuyang nasa ilalim ng probasyon dahil sa pamamahagi ng droga? Ooh. At nasa probasyon ka ba dahil sa mabigat na krimen na pamamahagi ng droga? Ooh. Probasyon ba iyon sa drug court ng Wasatch County? Ooh. Ano ang drug court? Ang drug court ay lugar kung saan ka tinutulungan para marehabilitat ang sarili mo. May mga grupo, personal therapy, one-on-one treatment, nagpapa-random UA din sila.
Pinatatapos nila sa'yo ang MRT book. Mga gamit lang para mag-rehabilitate ka. Kapag sinabi mong UA, yun ba ang urinalysis testing? Ooh. Para malaman kung positibo ka sa droga. Oo, tatawag kami araw-araw at magkakaroon ka ng numero o kulay. Kapag natawag ang kulay o numero mo, kailangang pumunta sa clinic at magpa-UA. Ang idea ba sa likod ng drug court ay isa itong rehabilitasyon na programa sa ilalim ng supervisyon ng korte? Malinis ka na ba ngayon? Gaano na po kayo katagal malinis, ma'am? Mahigit 4 na taon na. Yan na ba ang pinakamatagal na naging malinis kayo mula noong grade 6? Oo, sigurado. Maliban nang ako ay buntis, iyon lang ang panahon na tumigil ako, tapos babalik ulit ako sa pagdudroga. Oo, 4 na taon, 4 na taon. Matagal na nagdroga si Carmen pero malinis na siya ngayon. Ipinapakita agad ng pangunahing piskal na si Brad Bloodworth sa hurado ang lahat ng baho ni Carmen Lauber at nakakuha siya ng malaking kasunduan kapalit ng testimonya niya. Mabibigay ka ba ng testimony na yon dahil ilang beses kang binigyan ng immunity? Isa ba sa mga immunity na iyon ay galing sa liham ng Summit County? Isa sa mga pabibigay ng immunity na iyon ay mula sa isang liham ng Salt Lake County. Ang isa ba sa mga immunity ay galing sa liham ng pamahalaang federal? At mayroon din bang kasunduan sa pagitan mo at ng Wasatch County o kahit man lang na niyong abogado sa Wasatch County na may immunity para sa baril at marijuana sa Wasatch County? At meron ka bang 4 na immunity na yan dahil nakadawa ka ng mga krimen na may kaugnayan sa kasong ito sa lahat ng 4 na nasasakupan na yan? Paano mo naiintindihan ang kasunduang immunity? Magpapatuloy kami sa katotohanan at walang isasampang kaso laban sa akin. Naiintindihan mo ba na kailangan kanila para makaiwas ka sa kasong kriminal? Kailangan kanilang magpatotoo ngayon ng tapat? Kailangan ka ba nilang magpatotoo ngayon ng buo? Kahit sino pa ang nagtatanong sa iyo. Kung hindi ka magpapatotoo ng tapat at buo, pwedeng mawala ang lahat ng immunity mo. Tinulungan ka ba ng abogado mo para makuha ang immunity? Sinabihan ka ba niya tungkol sa posibleng kasong kriminal na maari mong harapin kung mawala ang immunity mo? Kailangan ko manatiling gising, sandali lang. Pasensya na. Kailangan kita paalalahanan paminsan-minsan. Oo, kasi... Yeah, you're fine. Ini-interview ka ng mga investigador bago ka nabigyan ng immunity sa mga kaso niyon. Mga ilang beses. 6 na beses? 6 o 7 beses? At sa loob ng 6 o 7 beses na iyon, bago ka nagkaroon ng immunity, mga ilang oras lahat-lahat kang nakipag-usap sa mga investigador. Siguro mga 10-15 oras. Ibinahagi ni Carmen Lauber ang isa pang dahilan ng kanyang pagpayag tumestigo bukod sa immunity na nakuha niya. Noona nila akong sinabihan, noona nilang nabanggit si Eric. Alam ko na pumanaw na si Eric. Pero nung sinabi nila, nung nabanggit nila na dahil ito sa overdose, talagang napakasakit noon. Dahil lang sa katotohanan na, kung iyon ang nangyari, kailangan kong lumantad at akuin ang responsibilidad. Sa bahagi ko sa nangyaring ito or sa kung ano ang hiningi sa akin. Sa una, nagtagal muna ako para maproseso ang lahat.
Ayon kay Carmen Lauber, isa sa mga dahilan ng kanyang pagtestigo ay dahil may kinalaman siya sa pagkamatay ni Eric. Aminin natin, posible rin siyang makulong ng matagal. Talakayin natin ngayon ang mahalagang bahagi ng kanyang testimonya. Ma'am, kilala niyo ba si Corey Richards? Apo. Paano niyo po siya nakilala? Nagtrabaho ako sa LTD Personal House Cleaning para sa tiyahin niya. At bilang bahagi ng pagtatrabaho sa negosyo ng paglilinis ng bahay ni Corey Richards, negosyo ng tiyahin sa paglilinis ng bahay, nilinis mo ba ang bahay ni Corey Richards? Apo. Tuwing ikalawang Biyernes, maliban kung kailangan niya ng dagdag o mas malalim na paglilinis. Gaano mo katagal nakilala si Corey Richards? 9 na taon akong nagtrabaho sa tiyahin niya. At kilala mo ba si Corey Richards sa loob ng 9 na taon na iyon? Nagkakilala kami habang lumilipas ang mga taon. Nagbigay ka rin ba ng iba pang mga serbisyo sa paglilinis para kay Corey Richards? Oo, kapag hindi ako nagtatrabaho para kay Doreen, kino-contact ko siya at tinatanong kung may kailangan siyang paglilinis or landscaping o iba pang tulong. Napag-usapan mo ba ang iyong kasaysayan sa droga kay Corey Richards? Paano? Nag-usap kami tungkol sa progreso ko, ang lagay ko sa drug court, kung kailan ako gagraduate, at nagme-mensahe siya para kumustahin ako. Pag nakita kami, sasabihin ko magtatapos na si Emma. Kilala mo si Eric Richards? Paano mo siya nakilala? Nilinis ko ang bahay at tahanan niya. Tapos pumapasok siya at tagbibiro na natagalan kami. Sasabihin niya sa amin, umalis na kayo. Nagtatrabaho na kami lampas, 5:00, panahon ng umuwi. Pumunta ako sa bahay nila kasama ang mga apo ko para sa barbecue sa kaarawan ng anak nila at ng tiyahin niya. Alam mo ba na si Eric Richards ay may negosyo sa stonemasonry? May kilala ka bang mga manggagawa na inupahan niya sa negosyo niyon? Hindi. Alam naming sasabihin ng taga-usig na si Carmen Lauber ay bumili ng droga para kay Corey sa hiling nito at nalaman namin sa testimonya ni Lauber kung ilang beses siyang inutusan ni Corey na bumili ng droga ayon sa kanya. May pagkakataon bang hiniling ni Corey Richards na bilhan mo siya ng ipinagbabawal na gamot? Ilang beses? Apat. Ikaw ba ang bumili ng bawal na gamot para sa kanya? Ilang beses? Apat. Noong unang beses kang bumili ng ipinagbabawal na gamot para kay Corey Richards, kanino ka bumili ng droga? Susan Kohler? Noong pangalawang beses kang bumili ng droga para kay Corey Richards, kanino ka bumili ng droga? Rabi. Si Robert Crozier ba ang tinutukoy mong Rabi? Paano naman yung pangatlong beses? Rabi. Yung pang-apat na beses? Rabi? Mahalagang saksi rin si Robbie Crozier para sa estado. Sinabi ni Carmen Lauber sa hurado na binura niya ang mga text kay Corey tungkol sa droga dahil ipinapakita nitong gumagawa siya ng illegal na bagay at ayaw niyang mapahamak habang nasa drug court. Pag-usapan natin ang pangalawang beses na bumili ka ng droga para kay Corey Richards. Ito ba ang, tama ba, unang beses na bumili ka mula kay Robert Crozier? Sige. Talakayin muna natin ang unang pagbili kay Robert Crozier. Paano kanilapitan ni Corey Richards tungkol sa pagbiling iyon? Nag-message siya sa akin at sinabi na ang kanyang investor ay kailangan o gusto ng mas malakas na produkto. Pwede ko sanang sabihin sa kanya na hindi ko kayang kontakin ang mga taong hindi ko kilala. Di mo pwedeng basta sabihin, oy, ito ang hinahanap ko. Pag bumibili ka ng droga sa kalsada, kung ano lang makuha mo, yun na yun. Noong panahong yon, wala akong kilala. Kaya lumapit ako sa isa pang kakilala na alam kong gumagamit pa rin. Na si Nicole. Dito napapasok ang usapan tungkol sa fentanyl, ang drogang pumatay kay Eric Richards. Sumagot pa siya sa iyo pagkatapos nun. Oh, bumalik siya.
Nung sumagot siya sa'yo, anong sinabi niya? Sinabi niya na may kaibigan siyang may mga tableta ng fentanyl. Anong ginawa mo pagkatapos nun? Nag-text ako pabalik kay Cory at sinabi ko sa kanya na may kaibigan ako na makakakuha ng mga iyon. Pero mga tableta ng fentanyl ang mga ito. Sinabi mo kay Cory na may kakilala kang pwedeng tumulong kumuha ng fentanyl tablets. Ooh. Paano tumugon si Cory Richards? Sabi niya, sige, kunin mo na sila. Haya, kinuha mo ba sila? Ano ang kasunod na hakbang? Ang susunod na hakbang ay kontakin si Robbie at sabihing sige, kunin na sila. Ayon kay Lauber, binura niya ang mga text kay Robbie Crozier dahil may ebidensya ng ilegal na gawain doon. Tandaan, kinasuhan si Cory ng tangkang pagpatay dahil sa insidente nung Araw ng Mga Puso 2022 kung saan naniwala si Eric Ritzens na nilason ni Cory ang kanyang sandwich. Ipinakita sa testimonya ni Carmen Lauber ang mga larawan nila ni Nancy habang nagmamaneho sa Provo Canyon noong 11 ng Pebrero 2022 tatlong araw bago ang Araw ng Mga Puso para makipagkita kay Robbie Crozier. Nakita mo ba kung mga ilang tableta ang nasa plastic na yon? Hindi ako nagbilang, sabi niya sa akin, mga 15 hanggang 20 daw yon. Sinabi mo ba ang bilog ang mga iyon? O, bilog lang. Napansin mo ba kulay nila? Medyo mapusyaw na berde. Anong ginawa mo nang ibigay niya sa iyo ang tableta? Umalis. Umalis papunta saan? Bumalik ako sa Provo Canyon, pauwi ng bahay sa Heber. Habang pauwi ka sa bahay mo sa Heber, nagpalitan ba kayo ng text messages ni Cory Richards? O ano, palitan kami. Ano ang laman ng mga mensaheng iyon? Sinabi ko sa kanya na sa akin ang mga iyon at tinanong kung anong gusto niyang gawin ko dahil ayoko silang itira sa bahay ko. Sinabi ba niya sa iyo kung ano ang gusto niyang gawin mo sa mga tableta na iyon? Sumagot siya na dalhin ko raw ang mga iyon sa Midway House, ilagay sa isang storage shed. May 3 shed doon sa property na iyon. Hindi ako kampante iwan ang mga iyon sa bukas na shed. Pumunta ako sa fire pit, naghukay ng kaunti, binalik ang graba sa ibabaw, at tinagilid ang ladrilyo para matakpan. Marami sa ipinapakita ni Brad Bloodworth sa hurado ay para patunayan ang salaysay ni Carmen Lauber. Ang mga litrato ng fire pit at mga liham ng community service na pinirmahan ni Cory Richards para kay Carmen Lauber. Ano ang pinagmulan ng mga liham na ito? Bakit itong mga liham na ito? Nahuli ako sa ilang grupo, kaya pinarusahan ako ng drug court ng 10 oras na community service. Sige, so pag sinabi mong grupo, ibig mo ba sabihin group therapy session? Ooh. At dahil nahuli ka, naglabas ng utos ang korte, hindi ba? Ooh. Dahil sa pagkakahuli mo, inutusan ka ng korte na mag-group therapy sa drug court at pinatawan ka ng community service ng judge. Ooh. Nilapitan mo ba si Cory Richards para sa community service letters? Tinanong ko siya kung saan ako makakakuha ng liham na may letterhead na nagpapatunay na nag-volunteer ako sa komunidad. Sige. Miss Lauber, ibinigay ba sa iyo ni Cory Richards ang mga liham na iyon? Ooh. Ginawa mo ba ang community service na iyon? Talagang hindi. Nakapunta ka na ba sa Circle R Ranch? Hindi pa. Isinubmit mo ba ang mga liham ng community service sa drug court sa Wasatch County? Oo, ginawa ko. Kumusta naman ang naging resulta nun? Hindi naging maganda. Nakulong ako 1 araw at nadagdagan pa community service ko. Tinanong ni Brad Bloodworth si Carmen Lauber tungkol sa sinabi niyang hiningira ni Cory Richards ang Michael Jackson na gamit. Namatay si Michael Jackson noong 2009 dahil sa labis na propofol, isang pampamanhid. May panahon ba hiningi niya sa iyo ang Michael Jackson stuff? Ooh. Ito ba yung pagkakataon na yon? Ooh.
Ano ang pagkakaintindi mo sa ibig sabihin ng Michael Jackson stuff? Hindi ako sigurado. Kailangan ko pang i-google. Sabi mo, may ikatlong pagbili mula kay Robert Crozier. Binigyan ka ba ng pera ng pauna ni Corey Richens para dito? Oo, yun pa rin ang bahay sa Midway. Ganun din ba ang paraan niya? Same little house in Midway. Likod na pinto? Pumasok ka ba sa likod na pinto ng maliit na bahay na iyon sa Midway? Ooh. May nakuha ka bang pera? Ooh. Naalala mo ba kung magkano ang nakuha mo? Mga $1,000. Cash ba iyon? Ooh. Cash din ba yon nung isang beses? Ooh. Pagkalabas mo ng $1,000 mula sa maliit na Midway House, ano ang ginawa mo? Ginawa, nag-text ako kay Robbie. Ano ang sinabi mo? Ano ang napag-usapan ninyo ni Robbie sa text? Sabi ko lang, uy, meron pa ba yung kaibigan mo ng mga yon? At alam mo naman, hindi agad nangyayari yon. Pwede ko siyang i-text at sasabihin niyang, babalikan kita pagkatapos ng ilang araw. Titingnan ko muna. Kaya nung nag-text na ulit si Robbie sa akin, sinabi ko kay Cory na pwede ko nang makuha yon. Tapos bumalik ulit ako. Pinasama ko si Nancy na ihatid ako ulit pababa ng Provo Canyon papuntang Maverick sa 126th. Katulad lang ng dati. Ooh. Katulad dati, nagte-text ka ba kay Robert Crozier habang pababa sa canyon? Ooh. At ano ang laman ng mga text na yon? Pareho lang ang mga text. Gaano pa katagal at kalayo. Palagi rin kasi siyang naghanap ng masasakyan. Nagte-text ka ba habang pababa ng Provo Canyon kasama si Corey Richens? Ooh. Ano ang laman ng mga text na iyon? Pareho lang. Pasensya na sa delay. Hindi ko pa alam kailan matatapos, pero sasabihin ko agad ang update. Ikinuwento ni Carmen Lauber ang tungkol sa mga tableta na sinabi niyang binili niya kay Robbie Crozier at kung ano ang ginawa niya pagkatapos niyang bilhin ang mga iyon mula sa kanya. Paano mo ilalarawan ang maliit na plastic? Maliit na malinaw na plastic. Isang maliit na malinaw na plastic lang, parang yung ginagamit kapag naglalagay ka ng ekstrang botones. Parehong flash. Ooh. Naalala mo ba kung ilan ang tableta noon? Mga 15 hanggang 20 raw ang laman ng plastic ayon sa kanya. Hindi ko naman binilang. Bilog ba ulit ang mga iyon? Ooh. Anong kulay nila? Mas maliwanag na asul. Matapos mong makuha ang tableta kay Robert Crozier, ano ang ginawa mo? Nag-text ako kay Cory na pabalik na ako sa Provo Canyon. At pasensya na, gabi na kasi noon. Kaya ano ang gusto niyang gawin ko sa mga yon? Sige. Nag-text ka ba kay Corey Richards habang paakyat ka mula sa Provo Canyon papuntang Heber? Ooh! Na makarating ka na pabalik sa Heber, ano ang ginawa mo? Pumunta ako sa bahay ko sa Heber. Nasa iyo pa ba yung mga tableta? Ooh! Anong ginawa mo sa mga tableta? Si Nancy naghatid sa akin, kaya dinala ko siya sa bahay ko. Sandali lang. Nalilito na ako. Teka lang saglit. Isama mo ako. Ang dami nito. Sandali lang. Pasensya, pakiulit ang tanong. Sige, sigurado. Yung pangalawang bili mula kay Robert Crozier, bumalik ka ulit sa Provo Canyon papunta sa bahay mo sa Heber. Si Nancy Peterson ang nagmamaneho. Tama ba? Ooh!
At dala mo ang mga tableta nang dumating ka pabalik sa bahay mo sa Heber. At ang tanong ay, ano ang ginawa mo sa mga tableta? Nasa akin ang mga iyon. Tinago mo ba ang mga iyon? Oo, itinago ko. Gaano katagal? Nagbigay ako kay Nancy ng ilan bilang pasasalamat sa paghatid niya kasi gusto niya yun noon. Hindi masyadong matagal. Anong ginawa mo sa mga iyon? Nakipag-ugnayan ako kay Cory at tinanong kung ano ang gusto niyang gawin ko doon dahil ayokong nasa akin yon. Anong isinagot niya? Sinabi niya na siya ang kukuha ng mga iyon. Ginawa ba niya? Oo, ginawa niya. Saan niya kinuha ang mga yon? Sa bahay ko sa Heber, sa driveway ko. Ayon kay Lauber, kinuha ni Cory Richens ang tableta sa bahay niya. Nagtanong si Brad Bloodworth kay Lauber tungkol sa pagbili niya ng droga kay Robbie Crozier at sa mga nangyari matapos mamatay si Eric. Ilang beses kang bumili ng droga kay Robert Crozier bago namatay si Eric? 2 beses. May higit pa bang 2 pagkakataon bago namatay si Eric? 2 beses lang. Bago namatay si Eric, bukod sa 2 beses na yon, nakapunta ka na ba sa Maverick at Drake? Hindi. Tama ba nasabi mo, namatay si Eric noong unang bahagi ng Marso? Naalala mo ba kung kailan mo nalaman na namatay si Eric? Isa sa mga empleyado ni Doreen ang nagsabi sa akin na pumanaw na si Eric. Naalala mo ba kung gaano katagal matapos mamatay si Eric bago niya sinabi sa iyo yon? 1 araw o 2 araw pagkatapos. Nakipag-usap ka ba kay Cory Richens tungkol sa pagkamatay ni Eric? Oo, nakipag-usap ako. Kailan? Ilang araw pagkatapos noon. Nasaan ka rin una mong nakausap si Cory Richens tungkol sa pagkamatay ni Eric? Kasama ko ang kaibigan kong si Nick at papunta kami para mag-UA para sa drug court. Si Nick Bonsabat ba yun? Oo, siya nga. At UA ay isang taon ulit sa bahay. Oo, siya nga. Kaya magkasama kayo ni Nick. Papunta na kayo sa UA. Nagmamaneho ba kayo? Ooh. Nang kinausap mo si Cory Richens tungkol sa pagkamatay ni Eric, naka-speakerphone ba kayo? Ooh. Narinig ba ni Nick ang usapan? Ooh. Tinanong mo ba si Cory Richens tungkol sa pagkamatay ni Eric? Oo, tinanong ko. Ano ang tinanong mo sa kanya? Sabi ko pakiusap, sabihin mo na hindi para sa kanya ang gamot na ito. Sumagot ba siya? Oo, sumagot siya. Paano siya sumagot? Sabi niya, hindi. Si Eric ay namatay dahil sa brain aneurysm. Ngayon, pangalawang beses na may saksi na nagpatotoo na sinabi ni Cory sa kanila, "Oh, namatay si Eric dahil dito." Baka maalala ninyo, nagpatotoo ang tatay ni Eric na sinabi ni Cory na namatay si Eric sa sakit sa baga. Pero balik tayo kay Carmen. Nagbigay pa siya ng dagdag na patotoo sa sinabi ni Cory. Dumating ba ang panahon? Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, kung saan tinanong mo kung namatay si Eric dahil sa mga tableta na iyon, o tinanong mo si Cory Richens kung namatay si Eric dahil sa mga tableta na iyon. Dumating ba ang panahon pagkatapos ng pag-uusap na iyon na muling nakiusap sa iyo si Cory Richens na ibili siya ng droga? Ooh. Paano niya tinanong? Tinanong niya ako kung may connection pa ako sa kaibigan ko. Scott, pwede bang makain niyo ng 244?
Kung titingnan mo ang column na may label na description, Miss Lover, nakikilala mo ba na ito ay palitan ng text sa pagitan mo at ni Corey Ritsons? Oo, nakikilala ko. Tama ba ang palitan ng text na ito? Tama, paglalarawan ba ito ng palitan ng text? Oo, tama ito. At nangyari ba ito noong ika-6 ng Marso at papasok ng ika-7, 2022? Oo, tama ito. Ikinuwento ni Carmen na bumili siya ng droga para kay Corey pagkatapos mamatay si Eric Ritsons. Pinag-uusapan ko na ang ikatlong buyer ng droga kay Gino Crozier matapos mamatay si Eric. Ay, hindi. Sinabi niya sa akin na may investor na mag-iiwan ng pera sa ilalim ng basahan nila. Mag-iwan ng pera ang investor sa ilalim ng basahan sa labas ng bahay niya para makabili ka ng droga? Oh, sa kamas. Oh, sa bahay sa kamas. Kaya, pumunta ka ba sa bahay niya at kinuha ang pera na iyon? Oo, kasama ko si Nick na nagmaneho para sa akin. Sige, ito rin ba si Nick Von Savage? Yun ba yung nasa kotse nang tanungin mo kung tableta ang dahilan ng pagkamatay ni Eric? Oo. Mula saan ka hinatid ni Nick? Sinundo ako ni Nick sa bahay ko sa Heber, tapos pumunta kami sa likod ng Jordanelle papunta sa bahay sa Kamas. Bahay ni Corey Ritsons sa Kamas. Bahay ni na Corey at Eric sa Kamas. Tiningnan mo ba sa ilalim ng basahan sa harap ng pinto kung nandoon ang pera? Pumunta ako sa pinto at tiningnan ang basahan, pero wala akong nakita. Kaya tiningnan ko si Nike at baging tinaas ang balikat ko, tapos tumakbo ako papunta sa likod na pinto para tingnan kung meron sa ilalim ng basahan doon. Wala rin akong nakita doon. Bumalik ako sa harap, tinaas ang kamay kay Nick na parang nagtatanong. Tapos pinindot ko ang doorbell. Medyo natagalan bago binuksan ni Corey ang pinto. Binuksan niya ang pinto. Sinabi niya sa akin na pumasok ako sa loob. Sinabi ko sa kanya na wala doon ang pera. Niyakap ko siya at tinanong kung kumusta siya. Sinabi ko sa kanya na walang pera doon, tapos tinanong niya kung pwedeng cheque na lang ibigay. Kaya pumunta siya sa kitchen counter at kinuha ang malaking libro at ginawa niya ako ng cheque. Ibinigay ba niya sa iyo ang cheque? Oo, tama ang narinig nyo kay Carmen Lauber. Binayaran siya ni Corey Ritsons ng cheque para sa droga. Ipinakita sa hurado ang tseke na nagkakahalaga ng $100. Sabi ni Carmen, idineposito niya ito at itinabi ang bahagi bilang cash. Ngayon, mahalagang saksi ng estado si Carmen at star witness, kaya agad inatake ng depensa ang kanyang kredibilidad sa cross-examination. At iminungkahi ni abogada Wendy Lewis na maaaring masyadong naihanda ng estado si Lauber para tumestigo. Sino bang mula sa Summit County Sheriff's Office, bukod kay Detective Maynard at Detective... Sinong Driscoll ang nakausap mo? May mga detektiba ba? May iba pa ba? Wala. Sige, nakipagkita ka labas sa mga piskal sa kasong ito? Kay Ginoong Bloodworth o kahit kanino pa? Oo, nakipagkita na ako. Ilang beses? Nakita kami noong unang lumabas ang kaso kasama si Bloodworth at ilang ulit itong mga nakaraang linggo. Kaya ba kayo nagkita nitong mga linggo para pag-usapan ang testimonya mo? Pinractice ba nila ang testimonya mo sa mga meeting kasama ka? Parang inihanda nila ako kung anong klaseng, hindi ko alam ang tamang salita. Parang inihanda nila ako ng kaunti tungkol dito. Ipinahiwatig ni Lewis sa pagtatanong kay Carmen na tinulungan siya ng mga pulis at piskal bumuo ng kwentong sasabihin sa hurado. Tinulungan ka ba nila na pagdugtong-dugtungin ang mga detalye para maalala mo kung ano ang dapat mong ipatotoo? Sa totoo lang, akong midtanong, parang kung kailangan kong malaman si Robbie, inilagay ko sa cellphone ko. Malinaw naman, nakalagay doon Corey, pamangkin ni Doreen, Robbie, kaibigan ni Nicole. Mga ganung bagay lang. Hindi ko sigurado kung naiintindihan ko ang sagot mo. Ang tanong ko, tinulungan ka ba nila na pagdugtong-dugtungin ang mga detalye ng testimonya mo? Anong sagot mo? Sabi ko, ako ang humiling ng mga larawan at mga ganun bagay. Ibig sabihin, ikaw ang humiling sa kanila na tulungan kang buuin ang mga detalye para sa'yo. Hindi ako sigurado kung nakatulong iyon sa pagbuo ng detalye. Pampasariwa lang ng alaala. Matagal na kasi itong mangyari. Totoo yun. Nangyari ito mga 4 na taon na ang nakakaraan.
Tama ba? Ooh. Sige, yung original mong panayam sa mga detektive ay halos 3 taon nang lumipas. Ooh. Sige, babalikan natin yan. Pagkatapos, naging personal ang pagtatanong. Miss Crozier, may diagnosis ka ba sa mental health? Ano ra? Meron ka bang anumang mental health diagnosis? Wala. Hindi ka na-diagnose na may anumang mental health problem? Wala. Sigurado ka? Ooh. Paano naman ang pagkabalisa? Umiinom ka ba ng gamot para doon? Hindi na masyado ngayon. Hindi na. Sige, may inumin ka bang gamot na yon? Wala. Pagkatapos, tinanong ni Wendy Lewis si Carmen Lauber tungkol sa motibo ng pagtistigo niya para sa prosekusyon at ang mga problema niya sa pagtatapos ng drug court. Sige, ngayon ay Enero ng 2022. Sige. Kaya hindi ka nakakadalo sa mga drug test. Tapos, nung Enero 28. Sa drug court, sinabi nilang positibo ka sa methamphetamina. Ooh. Sabi mo hindi, iparitest ulit. Hindi totoo, hindi ako gumamit. Pero sa sumunod na linggo, bumalik ka at sinabi, sa totoo lang, gumamit ako. Hindi na kailangan mag-retest, nag-relapse ako. Na nangyayari naman talaga. Oo, dahil nakatrabaho ko ulit ang mga akibong gumagamit sa cleaning company at lahat sila ay gumagamit pa rin. Pero desisyon mo naman yon. Oo naman, pero kung lagi kang inaalok bilang adik, malamang magre-relapse ka. Bibigay ka talaga. At nagsinungaling ka tungkol dito. Oo, sige. Ganyan talaga ang ginagawa ng mga adik kapag gumagamit pa sila. Totoo yan, nagsisinungaling ang mga adik. Sige. Mga akibong adik? Pinapakita ni Wendy Lewis sa hurado na hindi mapagkakatiwalaan si Carmen Lauber, isang gumagaling na adik na marami ring maaaring mawala. Kaya, inaresto ka noong Abril 26. Hindi mo pa alam noon ang tungkol sa baril. Sabi mo nakalimutan mo na ang marijuana, pero hindi mo alam ang tungkol sa baril. Ang alam mo lang ay dinala ka dahil sa pagmamaneho gamit ang lisensyang walang bisa. Ooh. Kinabukasan, dumating sina Detective O'Driscoll at Maynard para kausapin ka. Abril 27, 2023. Sa tingin ko, kinabukasan na yon. Sige, at nung panahong yon, hindi mo alam kung bakit sila nandoon? Hindi, wala talaga akong alam. Pero sinabi nila sa'yo. Naghalughog kami sa bahay mo at may nahanap kaming baril sa ilalim ng kama mo, tama? Ooh. Sinabi nila sa'yo na delikado na ang pagdalo mo sa drug court. Maaring magkaroon ka ng paglabag. Ooh. At kung ikaw ay nagkaroon ng paglabag at bumalik ka at nahatulan sa 2 mong first-degree felony at sa iyong third-degree felony, maaring humarap ka sa 2 sentensya ng 5 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong at 1 sentensya ng 0 hanggang 5 taon na pagkakakulong. Bumalik si Lewis sa mga personal na bagay na maaaring ituring ng hurado na totoong pag-atake kay Carmen Lauber. Sige, pero sa panayam na yon, ilang beses mong sinabi sa mga pulis, gumagamit na ako ng droga mula ng grade 6. Ooh. Hindi ganun kaayos ang utak ko. Tama. Hindi ko natatandaan ang mga bagay-bagay. Ooh. May learning disability ka, tama? Ooh. Pwede mo bang ibahagi kung ano yun? Hindi. Hindi. Tinatanong kita kung ano yun. Tanong yun, hindi pa kiusap. Pasensya na, baka mahalaga lang talaga. Binibining Lewis. Binibining Lauber, maaari po ba kayong sumagot sa tanong? Oo, opo, meron. Ano yan? Hindi ito ang pinakamataas na edukasyon. Mababang antas lang ito ng edukasyon. Nahirapan ka ba sa paaralan dahil sa learning disability mo? Ooh. Sige. Hindi mo kailangang mahiya. Marami ring tao ang ganyan. Diba? Pinunasan ni Carmen Lauber ang luha niya, tapos pinatugtog ni Wendy Lewis ang panayam kina Carmen Lauber at sa detective na nagpapaliwanag ng dahilan ng pakikipagtulungan. Ganito ang sitwasyon, binibining McKay at ang inyong drug court. Sige. Ang hinihiling nila, at alam ko nakakabahala, pero patapusin mo muna ako.
Play na nilang bawiin ang kasunduan mo sa drug court at hihilingin na makulong ka ng 7 taon para sa 2 unang kaso mo. 5 taon para sa una, yung isang felony at 40% na bahagi para sa pangalawa sa loob ng 7 taon. Ang tanging exception dyan at ang nag-iisang bagay na handa nilang gawin para tulungan ka ay kung matutulungan mo kami dito. At ang ibig niyang sabihin doon ay ibigay mo sa amin ang detalye na sisigurado mahatulan si Cory dahil sa pagpatay. Kaya yun ang sinabi nila sa'yo. Tukuyin ko lang ilang tao dito. Yung unang nagsalita sa'yo ay nagsabing kinausap niya si Maki. Si Maki ba ang tadausig ng Wasatch County Drug Court? Tama. Makey King. Tama. Sige, at sa pag-uusap mo kay Makey King, maaaring makulong ka ng 7 taon sa iyong kaso sa estado. Tama. Pero kung tutulungan mo siya, hindi yan mangyayari. Tama. At sa pagtulong sa kanila, ibig sabihin, kailangan mong ibigay ang mga detalye na sisiguradong mahahatulan si Cory. Tama? Tama. Handa kang gawin ang lahat para hindi ka matanggal sa drug court at makulong. Tama? Oo, handa ako magsabi ng totoo. Malinaw na yon sa depensa, may malaking dahilan si Carmen Lauber para magsinungaling. Maaring makaligtas siya sa kulungan kung magpapatotoo siya para sa estado. Pero epektibo kaya ito? Sa huli, ang hurado pa rin ang magpapasya sa kredibilidad ni Carmen Lauber. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.